Mga igsoon, natapos na ang duha ka libo ka tuig nga tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mubados niini ang usa ka libo ka tuig nga si Kristo mohari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini, nahimugso ang programa nga The Kingdom of God ug ubos niini ang tulumanon nga consumatum est, natapos na ang tanan. Mga igsoon, inon ko kamo nga consumatum est, kaya natapos naman ang buluhaton sa Dios niining pagkatapos ikaduha ka libo ka tuig ni Kristo. Kay kiniman ang ikaunom ka libo ka tuig gikan nga nagpakasala siya dan. Maingon man nga sa ikaunom ka libo ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat, o sa ikapito ka libo ka tuig mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang ikaunom ka libo ka tuig, o ganiya nakita karon sa ikapito ka libo ka tuig nga niini ang Dios mopahulay usab. Tungod niini gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa kaugalingon, aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan nga samtang nagapahulay ang Dios si Adan ni adtong panahona nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios ug mao kini ang pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. Mga igsoon, may gabi kanatong tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ilabi na gayud sa atong mahal na Haring Pilimon Rimpunansa diha sa Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, sa iyang kanitibuk-ang pamilya. Sila ni Prince Rakin, Hari Adolfo, sa tanan niya mga kaigsuunan, sa mga nanay, nanay Elsa, nanay Carla, nanay Bijing, Rina Tia, o Rina N.A. no? May gabi kanyang tanan diha sa Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, o sa kinatibukan sa Kingdom of God. Good evening. O karon nga igsoon, may gabi usab sa mga kaigsuunan natin nagasubaybay, labi na gayud ni Nilda Bibas, no? Mayong gabi sa atuang mahal na Haring Filimon Riambunansa o sa tanang QOG o labaw kanimo Haring Jerome, mayong gabi. Mayong gabi usab, no? Kay Nilda Bibas o ni Tata Bibas, no? Murag sa Sigaboy man ni sila, walang ko kasyuro og naani sa Davao karon o sa Sigaboy pa. So good evening po sa inyong tanan diha sa pagsubaybay na itong programa sa The Kingdom of God, no? Ilabi na gayod sa atong mga kaigsunan from Region 1, Region 13, Icaraga, CR, o sa atong mga igsuon sa 12 Gate, sa mga provincial leader, municipal leader, barangay leaders, tanan mga kaubanan, labi na gayod sa atong mga coordinators, no? Sa atong The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation o sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation. May gabi kanatong tanan, no? Labi na gayud sa naga subaybay kanunay sa atong mga programa, no? Ika-22 ni ka business live ta sa Facebook, no? O naa po ni sa YouTube, makita po ni sa King Jerome Jesus Ligutom sa YouTube channel nato. Makita ninyo ang atong programa niining mataga halos kada adlaw, no? Kini atong programa. So, usab, usbon ko sa tanan nga nagasubaybay, may gabi kanatong tanan. Niadtong naaging mga adlaw gahapon, no, naisgutan po nato kadtong bahin sa kini atong programa sa Kingdom of God. Magud kini mo nang atong ibalik-balik kanang Kingdom of God aron mahibaluan sa tanan mga tao nga dinhi kini sa atong kalibutan. Dinha tukura ang gingharian sa Dios, no? Partikular dinhi sa Pilipinas, kay dinhi man kini magasugod kining Kingdom of God, no? Pero tibuok kalibutan kaning gingharian sa Dios. Apan kinahanglan ato yung pangitaon mo nang gingon diha sa unahan nato mga programa nga ipapangita ang gingharian mo nang na-prove na to base sa mga referensya o history, base sa balaang kasulatan, haom diha sa nakasulat nga ang nakaigo sa maong sambingay kining atong nasod nga Pilipinas. Manang dili kita maulaw mo istorya
nga kining atong nasod sa Pilipinas dinhi magasugod ang gingharian sa Dios, no? Dinhi magasugod mo na nga ato yung subaybayan og pag-ayo kining programa sa Kingdom of God aron atong kaplagan, no? O matin-awan ang wa nato kaayo matinawi ni atong mga nangaging mga magsasangyaw kay doon na may nagasangyaw pod nga sila ra po daw ang maluwas, no? Grupo lang nila ang maluwas, kundi daw ta musud didto wa ko na tay apil sa kaluwasan. Doon na po'y maingon nga grupo nga ang gingharian sa Dios tuwa sa Europa. Daghan po nang nagpatutuo o nagpa-prove na kanadong gingharian dito jud kuno sa Paradise Heaven, kanada diha daw sa itawag og unahan sa mga biton kay mo kung na Paradise Heaven. Mo kanay ilahang pagsabot anang gingharian sa Dios, no? Dito daw ang Dios magahari og ang mga tao ibayaw daw ngadto sa langit. Mo kanay ilahang eksplanasyon mo na nga daghang nagkalibog atong mga kaigsunan tungod sa mga naunang mga patutuo o magsasangyaw nga dito dahil mutudlo sa taas kung hain ang langit. Mo na nga nagkalibog ang kadaghanan sa atong mga kaigsunan, naglibog sila kung asay tinuod nga ilang tuuhan tungod kay nagsubay man po sa Biblia. Sa gikingon ko na sa unahan nga kanang sambingay sa balaang kasulatan usara ang tumong na kaila kaso lang daghan ang mga paghubad, nagkalahi-lahi ang panaghubad o pagsabot diha sa sambingay. Muna nga dunay mutuo nga kanang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Daghan pong mutuo nga kanang gingharian sa Dios didto sa kapunaw-punawan kanang gitawag nila Paradise Heaven. Kapunaw-punawan man kuna kay unahan man sa mga bituon, no? Mo man kun na ikatulong langit matod pa sa science ng ilang gi-prove kay kana kuno unang langit mo man kuno na ang diha sa atmospheric heaven mo kuno na unang langit. Unya kana ikaduhang langit kuno mo kuno na ang starry heaven. Mo kana starry heaven muna ilang pagsabot anang ikaduhang langit. Unya ang ikatulong langit mo kuno na gitawag og Paradise Heaven. Mo nga mo na gituuhan sa daghan nga mga magsasangyaw tungod kay kanan nagasangyaw ilang istudyuhan og dugay nga panahon. Pila ka tuig istudyo pagka-pastor ang uban. Ang uban po makapare istudyo. O na nga nitisok silang hunahuna nga kanang gingharian sa Dios sumala silang gibasa nga sambingay didto jud sa Paradise Heaven nga gitawag og unahan sa mga bituon kanang gitawag og Paradise Heaven. Mo nga nagkalibog, daghan nagkalibog-libog ang mga tao kay nagkalay-lahi man og pagsabot, no? Pagsabot diha sa sambingay sa balaang kasulatan. Mao nga kanato ang ginasubay karon isip pagpamatuod nga kanang atong gisubay panghitabo kana base sa nakasulat sa Biblia ug atong itandi sa lihok sa atong nasod sa Pilipinas. Kay aron kita masayod kung haom bagayod ang gibasa diha sa lihok sa nasod. Unang ato yung subayan og ayo, ato yung paminaw og ayo aron nato masabtan kung unsay tuyo ana sa Ginoo nga sambingay gisulat diha sa balaang kasulatan og sa dugay mga panahon prophecy kadto sa dugay pang mga panahon ginasulat. Hangtod karon nagkahinay-hinay na og katuman ang mga prophecy nga gisulat sa mga kaigsunan nato mga propeta, no? Dugay na kay panahon, pila na ka libo ka tuig, no? Libo na ka tuig ang niagi didto pagod sa panahon ni Hesukristo. Wala pa gay si Panginoong Hesus, gisulat na nilang Isayas
Gasulat na sila si Daniel didto pa sa panahon ni Moses, gikan sa Genesis hangtod sa katapusang palid sa Biblia sa pinadayag. Halos mga propesiya, no? Prophecy. Na kung natong itandi ka ng mga prophecy nga gisulat, ang uban na nagkatuman na, nagkaanam og kahitabo. Asa man katon hitabo? Asa man? So kung nahitabo ka na sa gingon yung kapunaw-punawan nga nang gitawag ikatulong langit, so magaingon kita, paano niyo na hibaluan kung natuman na, no? So wa jud tay kahibalo, di ta kahibalo nga natuman na kay tuwa man na sa third heaven kuno kanang gitawag paradise heaven. So ano to pagkahibalo? Samantalang kining atong mga panghitabo karon, ato yung masaksihan, masayran nato pinaagi sa mga panghitabo nga sa akto kita makasaksi base sa nakasulat diha sa sambingay sa balaang kasulatan. So mo kanang ato yung subayon ang balaang kasulatan o atong ipahaom, no? Ipahaom diha sa kanasod nga mao'y gitumbukan diha sa gingharian sa Dios. Mubay nakaigo kay panaglumba man ni sa daghang mga nasod, naglumba man ni daghang nasod, king sang nasod ang makaigo o makaangko ni anang prophecy nga haom sa lihok sa nasod, no? Haom sa lihok. Mo nang gihimon ng daan sa Dios, gisulat ng daan unya gituman na pod, no? Natuman naghinihinay nga panghitabo, nahitabo naghanam-anam. Mo nga na mga ingon kita nga daghan na mga panghitabo nga karon history na atong hisgutan kay nahitabo naman. Kining libro nga atong subayon gikan pa ni sa 1975 nahuman og sulat ni Malhari. Unya gihimong libro July 31, 1996, no? Mo kini unod ani para ani ang unod ani kasagaran nahitabo dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Mga history ni uban ani og ang uban nahimo ng history kay prophecy man ni sa una. Sa pagsulat niya sa 1975 prophecy pa to. Bahin sa nila ni Presidente Marcos. Kay 1975 man ni gisulat. Unya iya namang gisulat ng si Marcos mulagyo sa tuig 1986. Kay mo kanay ika-40 ka tuig gikan sa 1946, no? Ika-40 ka tuig. Og mo pug kana ang 1 hour of God. Mo na usa ka oras sa Dios nga kutob jud ni Marcos mahuman 1986. Na? So natuman prophecy to adtong pagsulat niya 1970s. Nahuman na isulat 1975 prophecy pa kadto. Unya kay nahitabo naman sa 1986 di kuan na karon. History na lang, no? History. Kay nahitabo naman niadtong 1996. Ingon ana. Mao na kaning mga gisulat diri nahitabo na. Panahon ni Curie, yan ang gisulat ni 1975 yang gisulat. Pero wala pa hinganli ang pangalang Curie. Yan lang istorya nga ang mosunod ni Presidente Marcos usa ka babae nga molingkod sulod sa 6 ka tuig, no? Base didto sa karaang Israel. Si Atalia nagahari sulod sa 6 ka tuig. Mo kadtoy nahitabo. So 6 ka tuig nahitabo. Nausob dayon kay every 4 years man to sa una na eleksyon, tapos giusab panahon ni Curie 6 years without re-election. So wala na sila ipinilay pag-usab kasara mo agi presidente. Gikan kang Ramos hangtod karon kasara mo agi presidente ang pangulo kay na may balaod gihimo nga wala na sila pagpinilay pag-usab, no? So ato usab kining bation kining ato ang igsuon diha sa La Union, no? Si Marlo Gaa. Good PM hari mabuhay Kingdom of God. So good evening usab ni mo diha aring Marlo Gaa ubang sa kinatibuk ang pamilya mga Gaa family na diha sa diha sa La Union, no? Sa La Union. So dugay-dugay na pud to nakaanha mi diha. Murag year 2001 pa siguro to 6. Murag ana pa mga panahon na. 6 or 7 ana diha padapit.
taod-taod na, no? Taod-taod na, sobra na 10 years, pero murag bag-o lang. Kato ni aging mga panahon nga diha mi nakaabot sa La Union, no? So daghang salamat po sa inyo diyang pagsubaybay diha sa La Union, sa mga kaubanan nato sa Kingdom of God, no? Sa tanan nga nagsubaybay nitong programa. So kini atong topic karon diri nakasulat sa Nong Mitanghiri ato sa ni subayon aron mahibaluan sa mga tao nga kining gisulat ni Malahari alang dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, no? Aron kita masayod nga alang dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Una sa tanan kining atong topic karon giingon ring umaabot nga mga pamuno sa Pilipinas. So daghang salamat po hari Marloga. Umaabot nga mga pamuno sa Pilipinas. Ang gamay nasod nga Pilipinas adunay gitagana gayud sa Dios nga mga pamuno nga kauhaan ka mga lalaki nga gibahin sa duha katag napulo nga giulang sa usa ka babaye nga pagatagalan lamang og 6 ka tuig. Ang miaging napulo sa wala pa ang babae mitapos og 41 years, 8 months and 14 days. Tungod kay ang katapusang pamuno sa napulo mitapos man sa tuig 1973, no, si Presidente Marcos ni. Og niini wala man mahuman ang usa ka takna sa Dios nga plano sa Dios. Mao nga gidugangan kini sa Ginoo pinaagi kang pamunong Marcos nga iyang gikuha bilang usa ka kahimanan aron sa pagpalusad o pagpalungsad sa balaod militar. Aron matuman ang katuigan sa plano sa Dios apan magpabilin og dili na madugangan ang napulo ka mga nangaging pamuno. Og niini si pamunong Marcos mulingkod hangtod sa 20 ka tuig nga walay piniliay tapos sa iyang ikaduhang pagka-pinili nga pangulo sa nasod. Niadtong tuig 1986 pinaagi sa bag-o na usab nga kasaysayan sa Pilipinas gipulihan si Marcos og usa ka babaye nga si pamunong Corazon C. Aquino. Aron mahibaw-an sa katawhan nga natapos na ang napulo ka mga pamuno og magsugod na usab sa lain na napod nga napulo ka mga pamuno. Ang kahumot og kapantog ni Cory Aquino nakuha niya ang kaluoy sa mga tawo tungod gayud sa kamatayon sa iyang bana nga si kanhi Senador Benigno Ninoy Aquino Sr. Si Senador Ninoy Aquino nga unta ang naila og maoy ang ngayan nga mahimong pamuno sa Pilipinas puli unta kang Marcos. Unya unang ta naila nga maoy ang ngayan nga mahimong pamuno sa Pilipinas dili o puli unta ni Marcos tungod kay si Marcos nahimong kaniadto daghan namang ang nasuko kaniya tungod lagi sa pagpalusad niya sa martial law. Og nakita usab sa katawhan nga si Senador Ninoy Aquino nga gidaog-daog ni Marcos maoy ang ngayan nga musangka kang Marcos sa piniliay kung kini atong ipaagi sa material nga panghuna-huna. Apan walay mahimo niini si Ninoy Aquino kay sa plano sa Dios babae man ang musunod sa ikaunom pamuno o babae man ang ikapito busa gikuha sa Dios ang kinabuhi ni Ninoy Aquino pinaagi sa paggamit ni Linia og usa ka kahimanan aron mopusil kaniya didto sa tugpahanan sa abiyon sa airport kay kinahanglan man nga matuman gayod ang plano sa Dios.
Busa napulihan gayod si Marcos ni Cory Aquino. Tapos sa unom ka tuig ni Cory Aquino, musunod dayon ang napulo ka mga pamuno nga mga lalaki nga magasugod gayod sa tuig 1992. Ang matag usa kanila unom lang ka tuig o wala nay pagpasubli sa pagpili tungod kay kanuman lamang katuig ang katapuson nini. Napulo nga mga pamuno ang hinungdan niining 60 o 60 years mao ang kawaluan og usa katuig ang maisip gikan sa 1982. Siyam katuig sa 81 years ang nakuha nga mao ang tulo ka tuig ni Marcos ug unom ka tuig kay Corazon Aquino. Ang mahabilin mao ang kapituan og duha ka tuig. Kuhaon ng 60 years nga alang sa napulo ka pamuno may mahibilin nga napulo og duha ka tuig. Ang napulo og duha sa ato pa 12 ka tuig niini bahinon sa tulo ka mga pamuno nga kanhi nahalakip sa unang napulo apan tinuboy lamang sila. Sa ato pa katubang mga appointed president, mabansagon sila sa Osmeña, magabansagon o sila Osmeña, Laurel o Aguinaldo. Sa lakton nga pagkasulti sila mga espiritu niining tulo nga mahimugso pag-usab og maona ang espirituhanong pamuno sa Pilipinas aron dinhi ang tanang Pilipino makakaton sa espirituhanon nga buluhaton. So no mo kanano ato na patuloy ato sang i-greet ni atong igsoon diha sa Makati City, no, si Rina Hilin Mahara. Sorry late ako, medyo grabe ka busy watching here at Basiao Beach, Tarragona. Keep safe always kayo dyan, Hari, Rina o Prinsipe. Mabuhay tayong lahat, ingat po. Sukram. Salamat po Rina, salamat sa pagsubaybay ninyo, no? Bisan busy gitagaan dyan ni mo gamay panahon, no? Mga Benito pamilito diha sa nakan diha sa ang Basiao, no? Basiao Beach diha sa Tarragona, Davao Oriental. So daghang salamat sa inyo. So padayon ta. Ang tulo ka espirituhanong pamuno dili na matawag nga kapin sa 20 sa iya man sila sa 20 ka pamuno nga naisip nga mga kauban sa unang napulo ka pamuno. Kinahanglan nga ang tulo mapili gayod sama sa pito nga gipili gayod sa mga tao. Kini tungod kay alang sa Dios walay ubos ug walay labaw. Silang tanan pulos pinili ug walay mga tinudlo. Gawas pa niini ang tulo ka mga pamuno sa isip ug sa buhat manduan na sa espiritu ug andam na ang mupadayon sa kagamhanan sa Ginoo. Ang kagamhanan nga haduol na nga ihatag ngadto sa mga tao. Ang ikaduha nga hutong nga napulo ka pamuno wala nay sagol nga babae mo to'y istorya adto ni Malhay pagsulat ani walay masagol nga babae sa lakton nga pagsulti wala nay mapiling pamuno nga babae kay ang napulo pulos man mga lalaki mo ni sulat niya ni adtong panahon na. Apan nahitabo sa panahon didto pagkahuman ni wala pa mahuman si Presidente Joseph Estrada sa iyang term nga unom ka tuig, duha lang ka tuig siya nagalingkod from 1998 year 2000 tuan man to siya kay si 86 to 92 man si Cory. O yan 92 to 98 si Ramos. 98 to 2004 unta si Joseph Estrada. Apan duha ra ata ka tuig ang iyang nahuman, no? Duha ra ka tuig. Kutob lang siya year 2000.
o mipuli ang iyahang vice presidente nga si Gloria Macapagal Arroyo. So nakalingkod ang vice president. Unya piniliay naman ni adtong 2004 doon na may piniliay na po dito, midagan na yun si Gloria Macapagal Arroyo, daghan sila usapod adtong midagan si FJ, no, Fernando Fo Jr. Uban pa daghan to sila to, murag kauban to sila ni kuan to, kung ako masayop nila ni Bilyar. Sila si basin og naapil to isa to ni dagan to si Binay ba to, vice pa to si Binay o presidente ba to, doon na palain ni dagan, no. Nya nahitabo na adtong eleksyon na matingala ka nganong nasiro sa ubang lugar si Fernando po, no, nganong nasiro. So kung atong sabton nga bisan si Fernando po wala makadawat siyang kapilihon, kaya nagalaom siya nga bisan asan lugar daghan jud mubutar niya, bisan atong mga kaisuunan ng mga balik Islam, mga Muslim, mubuto jud kay Fernando po. Pero doon na mga lugar na tingala nganong nasiro, partikular na jud sa ubang lugar sa Mindanao, nganong nasiro, asa mag-ihang boto siya mga kadtong ihang mga sinaligan, mga leader niya, no. So murag dili man punta makahukom nga usay mga gihimo nganong nahitabo to, kay wa man putay basihan, no, pero daghan na kay alam nga dunay dili maayo nga panghitabo niadto. Mga matod pa sa uban kung legal lang jud ang pagpinili ay murag mudaog daw jud si FJ, mo toy mga istorya. So ang prophecy nga unta wala ang babae medyo nalihis, no, kay kagustuhan man sa mga tao, no. So ato sa i-greet King Guerrero, good evening po. Are, so good evening po sa inyo tanan diha sa Imos, no, sa Imos Cavite, no, sa inyong patibukang pamilya, si Aring Nonoy Guerrero, no, si Aring Rina Bibis, si tibukang pamilya, good evening sa inyong tanan diha. Si Per Ligados Mindis, good evening Haring Jerome. Herwid watching now, mabuhay KOG. So taga Bohol kini si atong ison Per Mindis. Good evening, no, ari na sa imong usanis siya sa kung ako masayo, kung ako magkamali, sa provincial leader diya sa Bohol, no, diya sa Bohol. So good evening sa inyong tanan diyan pagsubaybay sa atong programa sa Kingdom of God. Mao kato ang nahitabo kung atong balikan ang history sa Pilipinas. Nga unta lalaki ang sunod gihapon kang Ramos, kay sunod-sunod to 5 mo silang lalaki sunod-sunod hantod kang Presidente Duterte. Nasuddaw sa kababae mo nang niadto mga panahon samok, no, nagkasamok. Samok kayo. Mo to napriso si kuan pod. Napriso una si Kuan Estrada, napriso siya tungod sa kamayong tao na napriso. Kumpiyansa man siya sa iyang mga mga sinaligan. Mo to sa ato ang makita nga historya, no, priso siya. Unya kay doon na may sige kasuhan man siya adto. Murag na kwanto sa IDSA revolution. Ato lang may sigutan ang mga history tungod kay naama na sa history jud sa Pilipinas. Unya siya na panahon po ni Kuan, sa panahon po ni Gloria, murag hapit daw murag nahuman na yung term, na preso po siya, no, sinoy-noy na ang presidente. So na preso po siya. So una na preso ang presidente Joseph Estrada, human si Kuan po na preso po ang vice presidente nga nahimo na pong presidente from 2004 to 2010, no, 6 years po siya iyaha preso. So naka 10 years siya apil ang kang Estrada, pero 6 years sa dyan term bilang pinili pagka Pangulo sa Pilipinas. Mo katin hitabo, mo nga kaguliyang gihapon ang hitabo ni adtong panahon na. Kaguliyang kay puro lalaki man tato, pero nahitabo na sudan no sa babae. Mao nga prophecy to siya, prophecy nya nahitabo na sudlan mo nang kaguliyang. Pero sa Bible wala to dito ibutang nga puros lalaki, wala. No, wala mabutang nga puros lalaki nga
suman ni sa babae puros lalaki. So ingon lang diha nga ang sambingay diha sa pinadayag nga napulo kadalagang birhin, ingon man diha pag istorya. Sambingay sa napulo kadalagang birhin, no? Muna nga ato basahon kining ulahin napulo, nabasa ni sa Mateo diha sa 25, no? Sa 25 sugod sa 1. Atong mabasa ng laing napulo kay katong unang napulo mabasa man nato sa pinadayag 17:12 nga 1 hour of God maghari ang napulo ka mga hari. Mao to sila ang nauna. Ang ulahing napulo diri pod sa Mateo 25 sugod sa 1 ngadto sa 4 lang itaas man pwede magtapuso na to ni hangtod man ni sa 13 sa 25 Mateo 25:1. Og ang gingharian sa langit iga pakasama sa napulo ka mga dalagang birhin na tanawa, mga dalagang birhin ng sambingay nga na nagdala sa ilang mga lamparhan og miadto sa pagsusi sa pamanhunon. Ang 5 kanila mga buang-buang ug ang 5 mga butan. Ay ang mga buang-buang sa pagdala nila sa ilang mga lamparhan wala managdalag lana. Apan ang mga butan na nagdalag mga prasko nga sinudlan og lana uban sa ilang mga lamparahan. Og kay ang pamanhunon madugay pa man sa pag-abot silang tanan na nagpirat ato pa katulgo na sila kayo nahikatulog na. Apan sa pagkatungang gabi dihay singgit nga nag-ingon tanawa ang pamanhunon panggula kamo og sugatan ninyo siya og namangon silang tanan nga mga dalaga og gihikay nila ang ilang mga lamparahan og ang mga buang-buang miingon sa mga butan hatagi kami lana kay nagakapalong na kining among mga lamparahan. Apan kanila mitubag ang mga butan nga nag-ingon tingalig dili kini paigo alang kanamo og kaninyo pangadto hinuon kamo sa mga nagbabaligya og pamalit kamo alang kaninyo og samtang nangadto sila sa pagpamalit miabot ang pamanhunon og silang mga andam misulod uban kaniya ngadto sa kumbira sa kasal. Og unya ang pultahan gitakpan. Tapos niini nangabot usab ang ubang mga dalaga nga nag-ingon, Senyor, ablihi kami. Apan siya mitubag nga nag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga wala ako makaila kaninyo busa pagtukaw kamo kay wala ninyo hibaloy ang adlaw o ang takna. So mo na nakasulat nga katong 5 kadalagang birhen nga walay mga dalang lanang hingan lang di sa Biblia nga buang-buang kay wa man sila dalang lanang nagdalag lamparhan usaon pagsiga, no? Usaon pagsiga nga way lana. Samantala nga ang butan nagdalag lana, nagdala usab og mga reserba, no? Nagdala sila nga reserba, no? Sudlan naglana. Nagdala sila kay aron dili sila mahutdan og lana. Ngo kana mga prasko sinudlag lana. Ngo kana ang unang ikaduhang napulo. 5 ang una nga walay lana, 5 pud ang mosunod. So kung nato nang ipa-expound og ayo no mga igsuon kanang 5 nga gingon diha nga walay lana meaning from President Ramos hangtod karon ni Presidente Duterte dili nila makuha kanang lana sa atong dagat, namang gud sa atong dagat kadagatan, no? Ato sang tukion ang Isayas 65 unsay giingon sa Isayas aron mahibaluan nato nga kanang daing lana na diay sa balaang kasulatan unsang klaseng lana. Uban po mangita po litra por litra nga deuterium. Dili man na mabasa ng litra por litra nga deuterium. Sambingay mangguni. Kay og giklaro pa ng litra por litra diha dili na nay maabutan sa panahon nato karon kay suyo po na. Bisan ang tagalay nasod maninguha ani, nag-interes sila ani, mo nang gitago sa Dios. Ato sang basahon sa
Isaiah 60 verse 5. Unya ikaw makita o musidlak, og ang imong kasing-kasing mahitingala o mudako. Tungod kay ang kadagaya sa dagat, iuli man kanimo, ang bahandi sa mga nasod, mudangat kanimo. So, ang ipasabot na ni, kanang nasa dagat, na-discover ni, nahatagan dyan ni, o insakto nga sukod, panahon na ni Marcos, Presidente Marcos, nga ang kwan na to, usa sa mga scientist, si Cesar Escusa. Nakuha niya insaktong sukod nga ang deuterium na sa atong Philippine Deep. Philippine Deep na diha, no? Mao nga si Perligados Mindis ay correction please. I am residing from Ulingan, Dipolog City. Ay rin na, kumusta to? Kato deng sa kuan, lahi po dito. Kwanto sa ito yung plida to? Tama, lahi to sa Bohol. Dipolog City, dahil nakalimutan na ako din na. So, nainumdum ko itong nasa radio sa Onata. No? Nakabisita po miya ito sa radio program niyo diha sa una sa Dipolog. So, okay, Perligados Mindis. Good evening rin na. Sa kinatibukan sa iyong pamilya. O nakaanak po si ilang balay ani sa Ulingan. So, diha po si Prince Dick E. Alindogan. Magandang gabi po, Hari. Live watching from Ticao Island, Masbate City. Mabuhay Kingdom of God. O, good evening din, friends. Diha sa inyo sa Masbate City. Sa kinatibukan, uban tatong igsoon dihang si Aring Wilbert Bermog, no? Usa sa ato ang igsuon diha sa regional director diha sa 5, no, regional director 5, si Haring Bermog, Wilbert Bermog. So kumusta kayong lahat diyan? So patuloy kita na ang ating bakit ni binabasa natin ito para malinawan ng ibang huli na nakakapakinig sa programa natin kung bakit binanggit natin ito na ang topic natin tungkol man sa 10 mga pamuno sa nasod. Yung mga pamuno sa nasod, ibig sabihin future president, no? Future president. Kailang unti-unti nang natupad, no? Unti-unti nang naganap, no? Yung ibang mga presidente. So, mayroon pa tayong hihintayin na 5 pang presidente after President Duterte. So may 5 pang darating, no? So hindi magkamali ang Banal na Aklat kasi dito sa Banal na Aklat ang 5 hindi makakuha ng langis, yung 5 mayroon daradalang langis. Ibig sabihin hindi makakuha yung unang 5, yung huli sila na makakakuha kasi sila may dalang mga langis, may mga lalagyan pa, no? Ganun ang ano natin kasi itong sa Matthew, parabola din yun. Parabola. Kaya malalim din ang mga parabola. Biro mo, hindi nilagay doon na mga pamuno sa nasod. Iba hindi naniwala kasi hindi nakalagay na pamuno sa Pilipinas eh. Nilagay lang doon ang sambingay, no? Sabi niya, ang sambingay mahitungod sa napulo ka mga dalagang birhen. Asang pangulo niya? Wala. Kaya ang mga ibang mga pilosopi ng mga ngaral, hahanapin nila yung pamuno kung saan mabasa yung presidente nila. Wala namang mabasa ang presidente. Kaya nga sinasabing parabola, talinghaga, dahil yan tinago sa Diyos. Kung alam pa ninyo nga maraming bagay na itinago ng Panginoon, maintindihan niyo kung bakit mayroong parabola. Mayroong mga parabola, maraming parabola, dahil hinihintay ang panahon. Mahabang panahon ang inihintay. Kung hindi itinago sa Diyos, hindi inilantad, kung hindi niya itinago sa parabola, kung inilantad pa niya, wala na tayo ngayon sa panahon na yan. Wala na, hindi na natin masaksihan yan. Tapos na yan kung hindi iyon itinago ng Panginoon. Katulad ng deuterium. Kung maghanap kayo ng words sa deuterium, doon, kayamanan ng dagat, sa ilalim ng dagat. Kung nilagay dyan deuterium, sa panahon natin ngayon, hindi na tayo makinabang dyan. Dahil noon pa, kasi nakasulat na sa Biblia, hahanapin yun ng mga scientists. Kukunin na yun.
Ganon yun, pagtago ng Panginoon. Ano pa ang ginawa sa Panginoon? Diyan sa ating deuterium sa Philippine deep natin, yan sa atong Philippine Trench. Paano pang ginawa ng Panginoon pagtago para hindi makuha? Kasi hinihintay pa eh. May panahon pang hinihintay eh. 2022 pa yan mag-umpisa eh. 20 pa lang ngayon. Kaya mayroon pang halos 2 taon. So anong ginawa ng Panginoon? Nilagyan niya ng malakas na currency, no? Ang current diha, so koleksyon no, ang current kanabang malakas na sabi niya pa sulog, pressure, no? Pressure, current. Yan. Ang current diha o pressure kusog kayo. Ayon sa mga scientists natin ng mga nagsulat diyan na kahit bulldozer ihulog diyan kaya gibain, no? Kaya gibain, sabi nila. Mayroon din nag-eksperimento isang sa Tagalog yung tingga. Naglaglag sila doon ng tingga na malaki, yung talagang binuo nila na malaki, ilang kilos yun. Nung katagalan, nung kinuha nila, hilis na. Sa ibig sabihin, lumiit, no? Yung timbang na mabigat, nung kinuha nila, magaan na. Ibig sabihin, natunaw. Bawasan. Grabe ang pressure, no? Ganon pagtago ng Panginoon. Hindi katulad ng tinayuan diyan ng kanang tawag niyan, yung oil rigs na walang ka-pressure. Kaya siyang sipsipin. Naglagay lang sila ng mga floating rigs sa tapat mismo ng source. At doon na sinisipsip. Kuha nila. Pero ang deuterium, sumuko yung mga investor, mga scientists, mga foreigner, mga Amerikano noong 1987 sa panahon ni Corazon Aquino. Sumuko sila dahil sa kusog ng current, kusog ng pressure. Biro mo naman sa calculation ng mga scientists, 10 to 14 kasi para pabugso-bugso eh. Hihina 10,000 PSI. Pag lumakas 14,000 PSI. Ang bakal natin 3 to 4,000 PSI lang. So malambot, para lang alambre 'yun. Kaya siyang kaya siya sirain dahil sa lakas ng pressure ng tubig diyan sa parting Siargao, dito part sa Mindanao 'yan. Pero mahaba yung trench. So mga hindi pa nakakalam, ang haba niyan, ng kanal na yan, 868 miles. Unya, ang lalim niyan, 3 miles. Ang lapad niyan is 52 miles yung lapad. Kaya ang haba, from Mindanao, abot ng parting dulo ng Luzon. Ang haba ng trench. Kaya yung mga naabutan ng trench, yung lugar na may trench, malakas ang pressure ng tubig, maalon yung lugar na yun. Dahil malalim yun siya, malalim. Para kasing kawa yun sa ilalim, parang kawa. Yung kanal ng malalim, parang kawa kasi wala na siyang dugtong kung saan pa patungod. Dito lang sa Pilipinas yun, wala ng dugtong. Galing ng Puerto Rico. Kaya binanggit ko yun kasi hindi makukuha sa unang 5 hanggang kang President Duterte. Dahil sa lakas ng pressure. Alam na yung history. Kaya marami nagtanong sa atin, sa ating mga kababayan natin sa orientation, lalo sa mga municipal orientation sa mga municipal or sa mga barangay hall, barangay covered court. Ang katanungan doon sa mga ibang mga empleyado ng government, yun ang tanong nila, bakit hindi ang gobyerno ang naggawa ng orientation at nagpapaalam sa mga tao, ipaalam sa mga tao? At bakit hindi sila naghanap ng beneficiary? Yun ang tanong nila. So yung tanong niya, masumbalikan din siya. Bakit? Kung atong ibalik sa mga presidente, alam nila ang history sa panahon ni Cory Aquino. Anong history? Ang history, hindi makuha dahil sa pressure ng tubig. Kaya nga sumuko yung mga scientists saka yung mga pinanser, sumuko. Iniwan nila doon sa Socorro yung mga equipments nila, mga tubo malalaki. Iniwan dahil sa malakas na alon, malakas na currents, pressure.
Sisira yung mga tubo, hindi na natuloy. Yun ang dahilan. Kaya ang lahat ng presidente from Ramos up to President Duterte, alam nila na hindi makukuha dahil sa lakas ng pressure. Yun ang history, no? Kaya nilagyan ng Panginoon yun ng ganyang pressure dahil ayon sa sinabi ko sa unahan na para hindi makuha sa wala pang tamang panahon. Inihintay kasi tamang panahon eh. Kung nakuha yung panahon ni Cory, anong mangyari sa atin? Hindi nga natin alam nga nag-operate sana sa panahon ni Cory. So paano ang partition sa mga mahihirap, sa mga Pilipino? Kasi may parte ang mga Pilipino niyan. Katulad ng Saudi Arabia. Mayroon silang party, may share. Kahit wala kang trabaho, may share ka. Ang tawag niyan monthly share, no? Monthly share. Yun ang makukuha natin. Inumpisahan ni Cory nga wala ng listing ng mga beneficiary. So ano mangyari sa mga Pilipino? So walang mangyari. Kung nakuha yun, kung natuloy yun, kung successful ang operation na nung panahon na yun. Kaya ganoon, hindi binigay sa Panginoon. Hindi ibinigay dahil yung kayamanan ng dagat na yan, yung langis na yan, ay hinanda ng Diyos para sa Pilipinas, lalo na sa mga mahirap. Bakit? Kasi aalisin yung mga mahirap, tanggalin yung mahirap. Ibig sabihin, wala nang mahirap sa Pilipinas. Wala nang mahirap sa Pilipinas pag nakuha na natin yung kayamanan dyan sa dagat, yung tinatawag na heavy water o deuterium, no? Deuterium ang tawag niyan, no? Deuterium. Kaya kung atin na sundan maigi na kayang deuterium na yan, hinihanda ng Panginoon, kaya ang makakuha niyan yung susunod ni Pangulong Duterte. Susunod yung 2022. Kaya inalis na ni Presidente Duterte ngayon ang mga korupsyon. Nililinis niya ang Pilipinas para hindi mangyayari na yung para sa mga mahirap hindi makarating, no? Hindi na mangyari yun. Talagang makakarating na yung para sa mahirap. Dahil wala namang manggagalaw niya sa sa pira ng bayan, wala na, kasi takot naman silang gumalaw dahil tinasan yung mga sahod, no? Taas ng sweldo nila. Mayroon din silang sapat na panggamit sa kanila. Kaya hindi na sila galaw na hindi kanila. Lalo na pagdating yan sa panahon na yan, pag mayroon na tayong income dyan sa ating deuterium. Wala nang gagalaw dyan dahil lahat halos may share na dyan, kasama na, no? Kasama na. No, yun ang hinanda ng Panginoon. So, alam na natin ngayon na mayroon pang 5 na susunod kay Pangulong Duterte. Mayroon pang 5 presidente sa Pilipinas base sa Biblia, no? Sa Mateo, yun ang nakasulat. 10 dalagang birhen sila, 10. Sambingay tungkol sa 10 mga dalagang birhen, no? 10 sila. 10. Kaya hintayin natin yan dahil yung 5 patapos na. 2022 patapos na yung term sa 6 years. Kaya nakita natin ngayon yung improvement sa bansa dahil wala nang corruption. Ang daming mga project na tapos ginawa ni Pangulong Duterte kasi wala nang corruption. Lalo na pagdating sa 2022. Kasi yung opo diyan, ang guide niyan ay Espiritu ng Diyos na gigiyahan yung presidente. Nagagawa talaga siya ng mabuti dyan, gagawa. At gagawin niya yun para sa Pilipinas. Kasi yun ang hinihintay ng Panginoon, na ang Pilipinas mawala na yung mga mahihirap. Wala na. Hindi ibig sabihin na alisin yung mahirap. Alisin yung mahirap na tao, hindi yung tao personal alisin, kundi yung hirap alisin. Gawin na mayaman ang mga Pilipino, gagawin ng mayaman. Para hindi naman kahiyang pakinggan o nakakahiyang pakinggan sa ibang bansa
na ang Pilipinas ay magiging kingdom of God. Kasi wala na squatter eh. Wala nang nagbahay kubo diyan sa ilalim ng tulay, sa tabing ilog, no? Wala na. Sa mga estrera diyan, sa mga sa Quiapo, sa Nabutas, Pasig, kung saan-saan diyan. Wala na 'yan. Puro na magagandang bahay. Bakit? Sino bang hindi makagawa ng bahay? Kung bawat isa mag-umpisa lang tayo halimbawa sa 25,000. 25,000 naman, kung mayroon kayong 10 dyan sa isang bahay, isang pamilya, mayroon kayong 250,000 na isang buwan. Kaya na ninyong magpagawa ng bahay. Kasi sanay na sa mahihirap na sistema, no? Mahihirap na pamumuhay, sanay na. So, hindi kaya ubusin sa isang tao ang 25,000 kasi sanay na magtipid eh. So, kaya na magpagawa ng bahay, no? So, hanggang dumating yung panahon na wala na talagang mahihirap. Lahat mahirap makatanggap, wala nang mahihirap. So, hindi na tayo mahihiya na ang Pilipinas sabihin natin na Kingdom of God. Dahil, wala nang mahirap. Katulad ng Saudi Arabia, no? Kingdom of Saudi Arabia. Dahil wala nang mahihirap. Ang pinakamahirap doon nila, basurero, ang sasakyan, kotse, no? Yun ang pinakamahirap nila. Sa Pilipinas, ang pinakamahirap, kariton. Iba, naglalakad pa dyan. Hanap ng mga basura, lata, bote, dyaryo. Yun ang mahirap sa Pilipinas. No? Pinakamahirap yun. Kaya yun ang aalisin. Yun ang aalisin ang mga mahirap para magiging mayaman na, unti-unting yayaman. Hindi man masabing bilyonaryo, unti-unti lang yayaman. Makaahon ba sa kahirapan? Na nasa standard living. Standard living meaning, kahit hindi siya magtrabaho, makakain siya, no? Makakain. Makabili kung anong gustong bilhin kasi mayroong share galing sa gobyerno. Mayroong share. Ang government din, hindi rin mahirap ang gobyerno dahil mayroong 60% net income from net income of deuterium, no? Lahat ng mamarket ng deuterium monthly, mayroon siyang 60% net income. So mayaman din ang ating gobyerno. Wala nang hirap. So lahat ng project, lahat ng plano dyan sa presidente, magagawa na. So magagawa na lahat ng plano. Lahat ng plano nga hindi natapos o hindi pa naumpisahan, magagawa na dyan kasi marami ng pera. Sa ngayon, paano nakagawa? Saan sila kumuha ng pera? Ang ating nasod o ating bansa doon kumukuha o humihiram sa World Bank. Ang tanong, bakit nakautang pa tayo sa World Bank? Bakit nakautang pa ang Pilipinas? Kasi yun ang utangan talaga sa mga bansa o dyan sa World Bank. Kaya lang, hindi naman nabayaran yung utang mula pa sa panahon ni Presidente Marcos. Sabi ng mga tao, hindi pa isinilang yung mga bata, may utang na. Kasali na sa partihan sa utang sa Pilipinas, sa bansa. Pero hanggang ngayon, hindi naman nabayaran yung utang ni Marcos, utang ni Cory, utang ni Ramos, utang ni Irap sa World Bank, utang ni Gloria, utang ni Pinoy. Lalo ngayon, ilang beses na umutang sa World Bank. Mayroong utang para sa mga infrastructure, mayroong inutang para sa pandemic. O bakit? Pinautang tayo ng World Bank. No? So maraming hindi nakakaalam yan. So sa mga taong hindi pa nakakaalam, sabihin natin para malaman ninyo na bakit nakakautang ang Pilipinas, hindi tatanggi ang World Bank dahil yung may-ari ng World Bank ay ang Pilipinas. Sabi ng iba, hindi totoo yan. Bakit mahirap ang Pilipinas? Bakit mahirap? Yun ang ginawa ng Diyos. Paano niya ginawa? No, paano niya ginawa? Gumawa siyang kasangkapan. Ang ginawa niyang kasangkapan si Pangulong Marcos. Ginawa niyang kasangkapan para magawa yung World Bank. Nandiyon yung gold at saka pira natin. 884 banks ang nilagyan niyan. No? 884 ka mga bangko ang nilagyan buong daigdig. Yung pira sa Pilipinas. Pero hindi yun makukuha sa mga Marcos. Dahil si Marcos ginawa ng Panginoon ng talino, pinakamatalino.
para hindi makuha kahit sa pamilya nila. Yung pamilya na mayroon naman silang sariling kayamanan. Trilyoner sila, trilyoner. Hindi billionaire. Si Pacquiao, billionaire man si Pacquiao. Si Presidente Marcos, trilyoner. Kahit sila Bongbong, mga anak ni Marcos, $1 trillion ang pira nila. Kaya trilyoner sila, dili billionaire. No? Ganon yan. Kaya hindi na sila makialam yan sa pira sa World Bank dahil nakalaan yan sa Pilipinas. Iba yung pira sa pamilya nila, para sa kanila, iba. Iba rin yun para sa Pilipinas. No? Kasi ang signatory niyan, Pilipino. Ang owner, Philippines. Yun ang owner. Kaya hindi nagnakaw si Presidente Marcos. Hindi siya nagnakaw sa pira ng bayan dahil siya naglagay doon. Siya ang ginawang kasangkapan ng Diyos. Nadala ba ni Marcos yung mga ginto? Binitbit ba nila ni Imelda, nila Bongbong, nila Aimee, nila Irene? Binitbit ba nila mga ginto? Wala. Yung sa kanila lang. Kinuha nila ang sa kanila. Pero ang para sa Pilipinas, sa bansa natin, andyan sa Central Bank, sa World Bank. Kung nabalitaan pa ninyo, mayroon pang kinuha dyan na ilan yun? 3,500 metric tons gold. Dinala doon sa saan ba yung lugar, bansa niya na kumpiska sa mga intelligent sa ibang bansa. So nakakahiya yun. Siguro alam niyo yun kasi parang nabalita yun sa ano eh. Hindi ko alam kung GMA o Jessica Soho. Kayo lang mag-research kung sino-sino yung mga tao na author noon na nailabas yung, kung di ko nagkamali, 3,500 metric tons gold dinala sa ibang bansa. No, na ito lang siguro hindi ko alam kung bago naging presidente si Duterte. Binitbit nila yun. Kaya nga, hindi pa presidente si Duterte, inilabas niya yun, yung ano na yun, gold. So kayo na mag-research kung sinong may utak noon, bakit nailabas yun, no? Kasi alam ko na sa Central Bank. Kaya nga yun ang dahilan bakit yung ibang bansa nag-collapse ang economy, nag-collapse. Dahil hindi na sila makapag-print ng pira, hindi na sila makagawa ng dollar. Dahil yung kontrata para magawa ng pira, dahil mayroong yung tinatawag na gold backup, parang gold certificate para makapag-print ka ng pira. Hindi, nag-mature na, hindi nila na-renew. Hindi na sila pwede mag-print. Kung mag-print sila, pick na yun. Ibig sabihin, piki. No? Piki yung pira. Dahil hindi siya, tawag niyan, legal. Kasi wala siyang certificate backup. Yun ang ibig sabihin nun. So, hindi nagnakaw ang mga Marcos. Kaya katunayan nga, si Marcos malaking gawain sa ating bansang Pilipinas. Maraming nagagawa. Marami siyang nagawa. Hindi lang namalayan sa ibang mga tao. Dahil yung iba mga kababayan natin ngayon, sa panahon na yun, mga wala pa, hindi pa sinilang. Yung iba, mga bata pa. Yung iba naman na saksi nung panahon, wala na rin. Yung iba, matatanda na, no? So, pero ang history, kung na yung saliksikin, marami din siya nagawa. Yun lang pagtago sa kayamanan ng Pilipinas, isang malaking bagay yun. Kasi hinanda siya ng Panginoon. Siya ang ginamit ng Panginoon para maitago yung pira niya, para hindi ibig sabihin, hindi makuha ng ibang tao, hindi mabulsa sa sariling bulsa. Maganda pagkatago ni Marcos. Biro mo, nagawa siya ng dami. Ibig sabihin ng dami, ginamit yung pangalan mo para i-deposito yung dineposito ng gold o pera, pangalan mo mismo. So, ikaw mismo, hindi ka makakuha sa account na pangalan mo. Kasi meron kami na-encounter niyan, ilang tao na na-encounter. Meron siyang bit-bit na account, pangalan niya mismo. Pero hindi niya makuha. Sabi niya, gusto na niya makuha dahil may edad na siya. May edad na. So, tinago din sa pangalan na yun kasi mahirap din confidential kasi yun. Mismo yung tao na nakaharap namin, sabi niya, matanda na siya, hindi niya makuha yung pira. Gusto niya makuha, pangalan man niya, bakit hindi niya makuha? Na? Gaano katalino si Marcos? Ginamit ka, pangalan mo, tanan na
Abayodita mo, yun ang ginamit dun sa account para ma-deposito yung pira. Pero ang tanong, bakit hindi mo makukuha hanggat walang go signal ni Presidente Marcos? Sabi ng iba, paano pa makuha yun? Patay na si Marcos. Patay na daw. Mayroon din nagsabi sa amin, last 2018 lang, so bago lang, 2 years before, no? Sabi, nung ano yun nangyari, kung hindi ko nagkamali, after March, sabi niya, kung wala na si Apo Marcos, hindi na gumagalaw yung account. Yun ang sabi niya. Mismo kasi siya, mayroon siyang account. Usa sa account niya, malaki din. Naghalaga din na, isang account na yun, naghalaga din ng $1 trillion. Kaya ganun ang nangyari. So, hindi lang natin babanggitin yun kasi confidential yun eh. Kaya nabanggit lang natin yun dahil sabi kasi ng mga iba na si Presidente Marcos ay nagnakaw ng pira ng bayan. So, kami magsasabi na hindi siya nagnakaw. Kinuha lang yung pira na para sa kanya. No? Kinuha. Hindi naman kami binayaran sa mga Marcos para sabihin na hindi sila nagnakaw. Dahil nakita naman, kung mayroong korupsyon naman noong panahon, siguro, natural lang yun sa panahon lang nakaupo kasi kahit susundan yung history hanggang kang susunod kay Cory, kahit hindi nagkorupsyon yung presidente, hindi mo alam yung mga galamay niya na naging pinuno sa isang ahensya, hindi mo alam na gumawa, pero maliit lang siguro, hindi naman malakihan. Mayroong mga ganon. Mahirap naman i-prove yun, pero yung mga na-prove na tinanggal talaga sa pwesto, talagang proven yun nga nawawala yung ano niya, no? Yung hinahawakan niya doon sa ano niya. So ganon. Kaya natin binanggit yun dahil sinabi natin ang katotohanan na si Presidente Marcos walang kasalanan. Hindi niya kasalanan sa naging pangulo siya ng 20 years, no? Kasi bahagi yung kasi dito sa topic natin na mga future president, no? O malabot nga pangmuno sa nasod sa Pilipinas. Mo kana ang ato ang title. Mo kana mga higso na itong taga-subaybay. Ang nga aron ta masayod nga si Presidente Marcos wala jud siya sala sa iyang 20 years. Mo manggani nga nahuman jud niya ang iyang 20 years, nahuman jud niya. Pero daghang isig nahimo. Masaksihan niyo yan sa pagdating ng panahon yung mga ginawa niya, yung mga tinago niya kayamanan para sa Pilipinas. Masaksihan din natin yun dahil yun ang makinabang naman yan ang ating bansang Pilipinas, no? Ating bansa. So mayroon nagano dito si Rina Ribi Gludo Cortel. Good evening Harry, watching from Malaysia. Mabuhay Kingdom of God. So hanggang Malaysia naabot na tayo. So lagi ito silang nagsubaybay sa Malaysia. Mayroon din sa Japan, no? Sila si Laila Guerrero, ano ba yung apelyido ng ano niya, asawa niya. Tapos yun si ano natin, yung pinsan ko diyan, si Jisa Anding Paglinawan Kurunuma. Andyan sa Japan, no? Andyan sa ano ba yung lugar siya sa Japan, sa may ano, sentro ng Japan. Sa Tokyo, nandyan sila, no? So good evening sa inyo lahat dyan. Abot din tayo sa ano, mayroon din sa Riyadh, sa Taiwan, si Nian Francisco Liu, sa iyang pamilya, sa Canada, si Iba, no? Iba Ligutom Auman, uban sa iyang pamilya, good evening sa inyong tanan diha. Karting US, no? Sa Australia ba yun? Si atong ison si Haring Kagas, no? Nandyan si Haring Kagas. Si Perlita, no? Perlita, yambunan sa apelyido ng asawa niya. Good evening sa iyo, Haning, sa imong subaybay, no? Sa ating programa sa Kingdom of God, sa USA, part sa USA yun. So marami tayong mga kaigsuunan nagasubaybay sa atong programa, particular yung Kingdom of God, no? Mga kailangan yung subaybayan natin ang Kingdom of God para malaman natin sa unti-unti, maintindihan natin kung bakit lagi naming tinanim sa isipan ninyo na ang Kingdom of God, ang gingharian sa Diyos dito sa daigdig, hindi doon sa
third heaven na tinawag nila na paradise heaven, sa kalawakan, wala ka masumpungan doon. Subukan yung pumunta. Pila ka $1 million yung gasto. Kung ano bang makita niyo doon. Kahit yung bituon, hindi niyo maabutan yun. Balik kayo sa daigdig. Kaya yun mga kaibigan natin, taga-subaybay, no? Kung material lang isipin natin, litra por litra isipin natin, hindi, subukan yung pumunta doon. At kayo na magbalita dito sa daigdig kung anong mayroon doon sa sinasabi niyong paradise heaven. Kasi ang alam natin, ayon sa mga scientists, infinite, walang hanggan. Meaning, wala ka masumpungan o anong mayroon doon. Buti kung diretso ka sa buwan, kaya makapasok ka pa sa buwan. O makapunta ka doon sa bundok na puro bato, di mauntog ba yung rocket. Ganon yun. Pero kung doon ka sa sinasabi niyong paradise heaven, walang hanggan yun, wala kang masumpungan doon. Wala kang mabangga doon kung anong mabangga mo. Walang yun. Basta wala kang maisip doon. Wala kang marating. Kasi sabi ninyo nga, paradise heaven. Wala kang doon. Masumpungan dahil infinite yun. Walang hanggan. So, ganun mga kapatid. Kaya nga, ibinalik-balik namin, ibinahagi natin yung kunting kalaman natin galing sa itong mahal na Haring Pilimon Remembranza, parte ng Kingdom of God. Aron malaman natin kung totoo, kung saan talaga. Dahil maraming nanggugulo din Nanggugulo din sila na yun din daw ang totoo. Hindi naman natin sinasalungat. Ang atin lang, basahin natin ang banal na aklat. Mayroon naman kayong banal na aklat dyan. Subaybayan ninyo, basahin ninyo at pagbigyan ninyo ng kung tama ba yung sinasabi natin na kung hubad sa Binisaya, pahubad sa sambingay sa nakasulat, no? Ganon mga higala natin taga-subaybay. Kung tukma ba sa banal aklat, haom ba, no? Haom ba sa lihok sa kalibutan ang nakasulat sa banal na aklat. Kaya kung di sila mo to, kung nasulat sa Biblia, doon na pahaom sa kapunaw-punawan, ang tawag ng paradise heaven. Kung anong katandi doon. Kasi ang Biblia, compose ka na siya 4 factors. Andun na yung sinasabi ko na history, prophecy. So, mula sa prophecy, naging history. Gumamit din tayo ng science. No? Science. Gumamit din tayo ng mathematics or algebra. Kaya may sukat tayo, no? Klaro naman ang masukat na binahagi namin sa inyo na yung 10 hari una hanggang kay Marcos, 10 pangulo, 20 lahat kasi mayroong pang 10 na kasama nila ni Ramos hanggang Duterte, may 5 pandarating, 20 lahat. Yun ang naghati sa dalawang parte ng 100 years na sinabi ni Dr. Sirsal nga dentro de 100 años, Pilipinas dentro de 100 años, meaning century hence, 100 years. Na hindi man to ipaniliwanag ni Dr. Sirsal kung ano magaganap sa 100 years. Kaya pagdating ni Haring Pilimon Remembranza, iyang binigyan niya ng tamang sukat, tamang meaning o kahulugan yung 100 years. Ang 100 years, hinati sa dalawa. Isa, 41 years. Itman sa 40 days, isa, pumapatak ng 60. Kaya 40-60 yan 40 sa unang 10, tayo tagpa 4 years sila. Bigyan ng bakod sa gitna, 6 years kay Cory. Bilang naman tayo ng ibang 6 years. Kasi 6 years naman from Ramos hanggang Duterte. 30 years na tayo ngayong 2022. So mayroon pang natitira na 30 years from 2022 at matatapos yan sa taong 2052, no? 2052. So mayroon pang 32 years from 2020, 32 years pa bago matapos yung 5 presidente na darating. Na yung 5 na yan, lahat sila ay may dalang na lana. Sila ang makakuha niyang deuterium na yan para sa ating bansa sa Pilipinas. Na yun ang hinahanda ng Panginoon para magiging Kingdom of God ang Pilipinas. Sabi na iba, yun ba ang dahilan ng deuterium para magiging Kingdom of God ang Pilipinas?
kasama yun sa mga patutuo, kasama yun sa mga prophecy. Kaya sinabi ko sa inyo, maraming prophecy nga nakasulat sa Biblia sa mga parabola o talinghaga na akma sa ating bansa sa Pilipinas. Akma, isa yung deuterium, akma sa Pilipinas. Yung mga 10 presidente, may 10 din darating, akma din sa Pilipinas yan. Hindi nang nangyari sa ibang bansa. Yung pagkalipin ng Pilipinas, 430 years, Pilipinas ang nakasagot. Ano pa mga parabola? Yung sa 7 timbre, nung topic natin nung linggo, sa Pilipinas yun nagaganap. Yung iba sa ibang bansa, pero kasama na ang Pilipinas. Kasama din ang Pilipinas. Yung pagdating ni Magellan, itapik din natin susunod yung kay Magellan, no? Bakit si Magellan nakarating sa Pilipinas? Mayroon din diyan na history, no? So natapik mo natin, pero pwede natin din balik-balikin konti kahit papaano natin paliwanag kaunti para maintindihan sa ibang tao. So ngayon, tapos naman natin mga oras, no? Nga giandam ning kagabhion karon. Ako samantala magpapaalam. Una sa tanan, magabi sa itong mahal na Haring Pilimon Undok Riambonanza, sa tanan ng mga pamilya, titibok ang pamilya sa Royal Family Riambonanza, sa Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, sa atong mga igsoon from Region 1 to Region 12, sa atong mga provincial leaders, municipal leaders, barangay leaders, sa tanang mga coordinator sa Tibok Pilipinas, good evening, sa tanang mga nagsubaybay sa atong programa, sa Kingdom of God, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ako mag-ingon kaninyo may gabi kanatong tanan. Ako ang inyong igsuon, si Jerome Jesus Piligutom, nagasukad sa Davao City. Good evening og mabuhay ang Kingdom of God. Ang iyong pagdaramdam
puso